Hi guys! So, quick update lang guys sa isang lending application na super legit din siya. Registered sa SEC. Ayan, and nagre-report sa CIC. And of course, ay mataas yung kanilang loan offer. And as of now, meron akong 25,000 pesos na loan limit and it's revolving loan up ito guys. And nanghinayang ako kasi nga, ay na nga at hindi po tayo makapag-loan or lagi tayong reject sa kanila. So, i-share ko sa inyo ang personal experience ko sa lending application na ito para sa ganon ay sa mga gaya ko na meron silang existing na loan is maiwasan po nila ito. So, kung interesado ka guys, ay keep on watching, mag-subscribe and mag-like na rin sa video ito. Alright, so welcome and welcome back sa ating channel. For today's video ay na nga at i-share ko ang aking personal experience sa lending application na legit na rin na nakita ko sa Google Play Store. So yun na nga, pwede nating ma-download yun guys sa Google Play Store. And up to now, or as of now, ay meron tayong 25,000 na loan limit sa kanila. Ayan. So walang iba kundi si FT Lending. So nakikita nyo sa title guys na ang pwede nyong malaman or ito yung pwede nyong iwasan guys kung meron man kayong loan kay FT Lending. Ang hindi pagbayad on time sa ating due date kay FT Lending. Kasi nga pag hindi po tayo nakapagbayad guys is meron tayong parusa, 'di ba? Meron yung parusa na ibibigay. So, ako po ay na late na magbayad sa kanila 2 days. Ayan, so 2 days. Take note, 2 days na na-late po ako magbayad sa kanila. So, parang nawala sa isip ko, sa dami ng iniisip ko guys, is nawala talaga siya. Though lagi pong may tumatawag and merong nagpapakita doon, nagpa-pop up. And sabi ko babayaran ko pero mamaya nawala na naman sa isip ko. So, yun guys. At ang consequence nun guys is failed po yung reloan natin sa kanila. Sabi ko na kanina na revolving siya, ay na nga at pwede tayong makapag-loan kahit mayroon tayong existing na loan. So, lagi kong inaasahan yun guys, lalo na pag nagbabayad ako ng pro, ng mga editor ko, or editing app, ayan, ayun po ang pinagbabayad ko. But, now guys, is hindi po tayo nakapag-reloan sa kanila. So, it hurts naman guys, diba? So, ngayon, kung makikita nyo si screenshot guys, andyan na 2 times po tayong decline, 400 yung first and 300 yung first. Sabi naman nun guys sa application na failed po or reject yung ating reloan but then andun pa rin po yung ating limit na 25,000 pesos. Dito siya guys. Ayan siya. Kung makikita nyo, ayan. Makikita nyo ba? Medyo maliwanag yung ating ilaw pero yun siya. 25,200 pesos ang ating loan limit. Ayan na, pwede nating hiramin sana or pwede pa tayo makapaghiram sana kahit mayroon tayong existing na loan. Pero yun na nga at na-late po tayo ng 2 days mga kaibigan. So yun na nga ang lagi kong sinasabi sa mga review ko, sa mga legit na application. Kung legit po yun guys is talagang kailangan naalagaan natin. Para sa ganon is pwede tayong makaulit sa kanila para hindi mabad record yung ating pangalan. Ganon siya guys. So, sana ay ito ay magiging lesson, ayan, sa mga kasama ko or mga kapwa ko dyan na merong existing na loan sa nila na kailangan po tayong magbayad on time. Para sa ganon is pwede natin silang mahiraman anytime na nagigipit po tayo. So, yun po yung aking quick na update kay FT Lending on kung ano yung consequence or paano kung hindi po tayo nakapagbayad sa ating due date. Ayan. So anyway, si FT Lending ay isang legit na application na pwede nating ma-download sa Google Play Store. Ayan siya guys. And meron siyang as of now 4.6 stars and 23k reviews. Wow, ang dami na guys. And sabi dito guys na up to 30,000 yung maximum. So parang malapit ko nang ma-reach kasi nga 25,000 pesos. Pwede siyang ma-download nga sa Google Play Store and isang ID lamang po ang ating kailangan. Pwede natin siyang magbayaran installment. Ayan. So, hindi naman siya masyadong installment pero at least pwede tayong makapagbayad up to 5 na
installment or 5 na hati-hati, ganyan siya. So for example, bigyan ko kayo ng isang example. So example is ito, 1,000. Kung makikita niyo guys, 1,000, ayan siya. And loan date, August 20. And first na period is 15 days. Up to 15 days ang first. And then after 15 days ulit yung second period. And after 15 days ulit yung third period. And then basta after 15 days po yung hati niya. Ayan siya guys. Yun po yung sa FT lending. And okay naman siya guys kasi nga unti lang naman yung dinadagdag sa loan na ito. Ayan. And pag mas madaming period, mas malaki po yung dinadagdag niya. Pero for me, pag nanghiram lang ako ng 300 pesos kasi nga minimum of 300 pesos is nadadagdagan lang siya ng 45 pesos. So, kung 30 pesos, so kung 345 divided by 15, 23 pesos lang po yung per day niya. Ayan siya guys. So, yun FT lending. So, sa mga nagbabalak na manghiram sa FT lending, ay ever na-approve po tayo is alagaan po natin sila. Kasi, okay naman po siyang hiraman sa mga oras na kagipitan po natin. Kung wala kang pambayad ng tubig, kuryente is ox naman yung FT lending. And ayun na nga, at kahit meron na existing na loan, is pwede tayo makapag-reloan sa kanila. As long as nagbabayad po tayo sa ating due date. So yun guys, si FT lending paulit-ulit lang. Sana nakatulong ang video ito sa mga utangerang tulad ko. Ayan. And see you on my next video. Like and subscribe kasi gumagawa po tayo ng mga reviews. Binubuksan po natin and tinitignan po natin ang isang lending application ng mga bago sa Google Play Store and even sa iOS. Thank you for watching again and see you on my next video.